Sa unang tingin parang kontrolado ang sitwasyon. May malalakas na bansa at may advanced na armas. Pero may nangyayari sa likod nito na unti-unting nagbabago ng laban. Hindi ito agad napapansin, pero ramdam ang epekto nito. At kapag naintindihan mo kung ano ito, mas magiging malinaw kung bakit biglang nag-iba ang direksyon ng gera. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Habang tuloy-tuloy ang pag-atake ng Iran gamit ang Shahed drones laban sa Saudi Arabia, UAE at iba pang Gulf countries simula February 28, parang walang makapigil sa kanila. Murang drones, maramihan at tuloy-tuloy na pressure mula sa himpapawid. Dagdag pa dito, nagbanta ang bagong leader na si Mojtaba na isasara ang Strait of Hormuz at tatamaan ang mga base ng US. Para sa Gulf countries, ito na ang hangganan. Ilang linggo na silang tinatamaan at habang hirap silang depensahan ang sarili laban sa swarm ng drones, may pumasok na bagong player. Hindi mula sa Middle East kundi mula sa Europe, Ukraine. At ang dala nila ay hindi bomba o eroplano, kundi isang bagay na matagal na nilang ginagamit sa sarili nilang laban, anti-drone technology. Ito ang parehong teknolohiya na ginamit nila para pigilan ang mga Shahed drones sa sarili nilang mga lungsod. At subok na ito sa totoong laban. At higit sa lahat, cost-effective ito. Ibig sabihin hindi kailangan ng sobrang mahal na system para mapabagsak ang murang drones. At dito nagbago ang lahat dahil biglang nagkaroon ng sagot ang Gulf countries sa problema nila. Hindi na sila basta tatamaan at hindi na rin sila aasa lang sa traditional air defense. Dahil ngayon may sarili na silang paraan para kontrahin ang swarm. Sa loob ng maikling panahon, 11 na bansa mula Gulf at Europe, kasama ang US, ang tumingin sa Ukrainian technology. Parang sabay-sabay silang lumayo sa impluwensya ng Russia at Iran at nagsimula ang malalaking deal. Ang Saudi Aramco, ang pinakamalaking oil company sa mundo, ay pumasok sa multi-million-dollar agreements para bumili ng mga system tulad ng P1 at Sting, mga anti-drone at electronic warfare solutions mula sa Ukraine na may layuning protektahan ang kanilang oil facilities laban sa Shahed attacks. Sa UAE naman, hindi lang pagbili ang ginawa dahil nag-invest sila ng daan-daang milyong dolyar sa Ukrainian missile manufacturers. Ibig sabihin hindi lang sila user, kundi gusto rin nilang maging bahagi ng development. Sa Qatar, dumating na rin ang mga Ukrainian experts. Ayon sa ulat, 3 fully equipped teams ang ipinadala at hinati sa Qatar, United Arab Emirates at Saudi Arabia. Ang trabaho nila ay i-set up ang systems, i-train ang mga personnel at siguraduhing handa ang depensa laban sa drone attacks. Sa madaling salita, habang ang Iran ay umaasa sa dami ng drones, ang kalaban nila ngayon ay may bagong depensa na kayang sagutin iyon. At dahil dito, ang isa sa pinakamalaking advantage ng Iran ay unti-unting nawawala. Hindi na sapat ang dami at hindi na sapat ang mura. Dahil may teknolohiya na kayang pumigil ng mabilis at hindi rin ganun kamahal. Ito ang tunay na pagbabago sa laban. Hindi lang dahil sa lakas, kundi dahil sa solusyon. At sa pagkakataong ito, ang solusyon ay galing sa bansang matagal ng lumalaban sa parehong uri ng banta. Sa likod naman ng mabilis na pagpasok ng Ukraine sa eksena, hindi lang simpleng pagbili ng kagamitan ang nangyayari. May mas malalim na galaw. Sa Saudi Arabia, may mga brokerage firms na nakikipag-usap na sa Ukrainian companies tulad ng Skyfall at Wild Hornets para bumili ng mga system na kayang pabagsakin ang Iranian drones bago pa makarating sa oil facilities. Ibig sabihin, hindi na nila hihintayin tumama ang mga ito harang agad sa ere. Pero ang hakbang na ito ng Ukraine ay hindi lang negosyo. Isa rin itong direktang pagganti. Matagal nang may issue ang Ukraine laban sa Iran. Ayon mismo kay Volodymyr Zelensky, noong unang ginamit ang Shahed drones laban sa Ukraine, hindi lang Russian operators ang involved. May mga galing mismo sa bansang pinagmulan ng drones. Ibig sabihin may direktang koneksyon at may suporta. At para sa Ukraine, hindi nila ito nakalimutan. Kaya ngayon ginagawa nila ang tinatawag na eye for an eye. Kung ginamit laban sa kanila ang Shahed drones, ngayon tutulungan naman nila ang iba para pabagsakin ang mga ito. At dito nagsisimula ang problema para sa Iran. Dahil ang pangunahing strategy nila, ang paggamit ng murang drones sa maramihang attack, unti-unting nawawala ang bisa. Dati simple lang ang plano, magpadala ng maraming drones. Kahit may mapabagsak, may makakalusot pa rin. At habang ang kalaban ay gumagastos ng milyon para sa missiles, sila ay kaunti lang ang gastos. Pero ngayon, baliktad na ang sitwasyon.
Ang mga system na ginagamit laban sa kanila ay mas mura pa kaysa sa drones at kaya nitong pabagsakin ang mga ito isa-isa. Ibig sabihin hindi na effective ang swarm strategy, hindi na gumagana ang damihan dahil kahit gaano pa karami ang ipadala, kayang ubusin. At dahil dito mapipilitan ng Iran na magbago ng strategy. Hindi na sila makakaasa sa malawakang drone attacks. Kailangan nilang maging mapili, mas limitado at mas targeted. Pero may panibagong problema. Kung hindi na sila gagamit ng drones, ano ang kapalit? Ballistic missiles. Mga mas mabibigat na armas tulad ng Fateh 110 at Sejil. Mas malakas, mas mabilis at mas mahirap pigilan. Pero kapalit nito ay mas mataas na gastos at mas limitadong production. Hindi sila pwedeng maglabas ng ganito kadami gaya ng drones at hindi ito kayang gawin araw-araw o gawing maramihan. Sa madaling salita, kung lilipat sila sa missiles, bababa ang dami ng atake. At habang bumababa ang dami, bumababa rin ang pressure sa kalaban. Ito ang tinatawag na fatal mathematical problem. Dati, kaya nilang magpadala ng maraming murang drones. Ngayon, mapipilitan silang gumamit ng kakaunti pero mamahaling missiles. Mas malakas, oo, pero mas kaunti. At sa isang digmaan kung saan mahalaga ang tuloy-tuloy na pressure, malaking disadvantage iyon. Kaya sa puntong ito hindi lang basta napipigilan ng Iran. Napipilitan silang baguhin ang buong paraan ng pakikipaglaban. At kadalasan sa gitna ng gera, ang sapilitang pagbabago ang nagiging simula ng pagkatalo. Sa puntong ito malinaw na hindi na kayang gawin ng Iran ang dati nilang style ng laban. Hindi sila pwedeng gumawa ng daan-daang ballistic missiles bawat araw tulad ng ginagawa nila sa drones. Iba ang reality ng missiles, mahal, mabagal gawin at limitado ang bilang. Kaya kung lilipat sila dito, bababa ang dami ng atake at kasabay nito mawawala ang tuloy-tuloy na pressure na dati nilang lakas. Mas malaking problema pa, nawawala rin ang paraan nila para umiwas sa sisi. Dati, gumagamit sila ng drones na pinapadaan sa Houthis o sa mga milisya sa Iraq. Kapag umatake, pwede nilang sabihin na hindi sila ang may gawa. May hindi kami yan card sila. Pero kapag ballistic missiles na ang ginamit, hindi na ito maitatago. May malinaw na trajectory, may launch site at madaling matuturo kung saan ito nanggaling. At kadalasan, direktang babalik sa Iran mismo. Ibig sabihin wala nang tago at direkta na silang mananagot. Dito makikita na parang nahulog ang Iran sa sarili nilang hukay. Yung strategy nila sa loob ng maraming taon, ang paggamit ng murang armas at damihan para matalo ang mas advanced na kalaban, biglang hindi na gumagana. Ito ang tinatawag nilang approach sa ilalim ng axis of resistance. Pero ngayon may sumagot sa kanila gamit din ng parehong idea. Hindi mahal pero matalino. Ukraine ang gumawa nito. Hindi nila tinapatan ng mas mahal na depensa, kundi gumamit sila ng mas efficient at mas murang paraan para pabagsakin ng drones isa-isa. Kaya ang resulta, nawalan ng silbi ang swarm strategy ng Iran. Ngayon kung gusto nilang makabawi, may isang malinaw na direksyon. Gumawa ng mas advanced na drones na may stealth, may AI at kayang labanan ng jamming. Pero dito papasok ang realidad. Ang ganitong development ay hindi simple. Kailangan nito ng malaking pera, advanced na teknolohiya at mahabang panahon. At sa sitwasyon ng Iran ngayon na may sanctions at hirap sa ekonomiya, halos imposible itong gawin agad. Aabutin ito ng taon at bilyong dolyar. Kaya dahil naiipit sila, may natitirang option at ito ang pinakadelikado. Pwede nilang guluhin ng Strait of Hormuz gamit ang sea mines at cyber attacks. Ito ang isa sa pinakaimportanteng daanan ng oil sa mundo. Kapag ginulo nila ito, hindi lang kalaban nila ang maaapektuhan, kundi pati ang global economy, lalo na ang mga bansang umaasa sa langis tulad ng China. Ibig sabihin, hindi na ito simpleng hakbang para lumaban. Para na rin itong pagtatangka na i-hostage ang energy supply ng mundo. Pero may kapalit ito. Kapag ginawa nila iyon, mas lalawak ang laban, mas maraming bansa ang madadamay, at posibleng mas bumilis ang pagbagsak nila. Sa huli malinaw ang larawan. Isang move lang, ang pagpasok ng Ukraine at ang pagbigay ng anti-drone technology ang nagbago ng buong equation. Yung dating pinakamalakas na advantage ng Iran ay biglang nawala at ngayon napipilitan silang pumili ng mas mahirap, mas mahal at mas delikadong options. At ang pinakamalinaw na ebidensya nito ay makikita mismo sa reaksyon ng kanilang mga opisyal. May mga pahayag na lumabas kamakailan na puno ng galit at pressure na nagpapakita kung gaano kabigat ang sitwasyon sa loob. Isa na dito ang naging statement ni Iranian MP Ibrahim Azizi noong March 14 na lumabas sa international media.
Ibig sabihin hindi lang sa battlefield sila nahihirapan. Pati sa loob ramdam na ang pressure at unti-unti nang nawawala ang kontrol. Sa puntong ito makikita na hindi na lang battlefield ang usapan. Pati salita ng mga opisyal ay nagiging senyales na ng tunay na sitwasyon. Yung pahayag na Ukraine is now at war, the entire country is a target, ay sa totoong mundo halos imposible para sa Iran. Wala silang direktang access at wala silang madaling logistics para maabot ang buong Ukraine. Kaya ang dating ng ganitong statement ay hindi isang konkretong plano, kundi isang desperadong boses ng isang rehimen na naiipit na. At habang nangyayari ito, may mas malaking pagbabago na tahimik na nagaganap. Ang balanse ng depensa sa Middle East ay nag-iiba, hindi dahil sa politika, kundi dahil sa numero. Simple lang ang problema ng Gulf countries. Meron silang advanced systems tulad ng Patriot at Taad na sobrang epektibo laban sa ballistic missiles. Pero kapag drone swarm ang kalaban, ibang usapan na. Isipin mo ito, ang isang Iranian drone ay nasa paligid ng $20,000. Pero para pabagsakin ito gamit ang Patriot missile, aabot ng humigit kumulang $3 milyong bawat isa. Ibig sabihin, kung 10 drones ang darating, gagastos ka ng 30 million para pabagsakin ang mga target na mas mura pa sa isang missile mo. Lugi ka agad. At ito ang eksaktong problemang nasolusyonan ng Ukraine. Yung interceptor drones nila ay nagkakahalaga lang ng 3,000 hanggang $5,000. Mas mura pa kaysa sa mismong target at kaya nitong habulin at pabagsakin ang mga Shahed drones sa ere. Dito nabaligtad ang equation. Dati, ang kalaban ang gumagastos ng malaki para pigilan ang mura mong armas. Ngayon, ikaw na ang lugi at ang kalaban ay may mas murang depensa. Paano nila nagawa iyon? Hindi ito galing sa mamahaling laboratorio o tahimik na research centers. Ginawa ito sa gitna ng gera, sa ilalim ng sirena at sa aktwal na laban. Kinuha ng Ukrainian engineers ang mga Shahed drones, inaral ang mga ito, binaliktad ang design at gumawa ng system na eksaktong nakatutok sa kahinaan ng drone, thermal signature, flight pattern at speed. Ginamit nila mismo ang lakas ng kalaban laban dito. Kaya ang system nila ay hindi lang basta technology, ito ay survival instinct na ginawang sandata. At ito ang dahilan kung bakit ang Saudi Arabia at iba pang Gulf countries ay hindi lang basta bumibili ng equipment. Ang binibili nila ay isang system na subok na sa totoong laban. Parang immune system laban sa drone attacks, kaya ngayon may malalaking galaw. Ang Saudi Aramco ay nakikipag-usap sa Ukrainian companies tulad ng Skyfall at Wild Hornets para sa anti-drone systems. Sa UAE naman, ang defense company na Edge ay bumili ng 30% stake sa Ukrainian firm na Firepoint sa halagang $760 million. Ibig sabihin hindi lang ito pagbili. Investment ito sa hinaharap ng depensa at hindi lang kagamitan ang ipinapadala. Pati mga Ukrainian military experts ay dumarating na mismo sa Gulf region para i-set up ang systems, mag-train ng mga tao at siguraduhin na handa sila sa susunod na wave ng attacks. Sa madaling salita, habang ang Iran ay unti-unting nawawalan ng epektibong strategy, ang kalaban nila ay hindi lang basta nagtatanggol, nag-a-adapt, nag-i-improve at nagiging mas efficient. At sa isang laban kung saan ang pera, bilis at talino ang labanan, ang ganitong pagbabago ang tunay na nagpapabago ng resulta ng gera. Sa puntong ito, hindi lang Iran ang tinatamaan ng epekto, pati ang mas malalaking players sa likod ng eksena. Yung teknolohiyang dala ng Ukraine papunta sa Gulf ay hindi lang simpleng upgrade sa depensa. Isa itong malaking strategic move na direktang tumatama sa impluwensya ng Russia at China sa Middle East arms market. Tingnan muna natin ang side ng China. Matagal ng plano ng Beijing na maging pangunahing supplier ng military tech sa region. May mga produkto sila tulad ng Winglong drones at mga anti-drone laser systems gaya ng Silent Hunter. Ang offer nila ay simple, high-tech equipment na walang political conditions, hindi tulad ng Western countries. Sa papel maganda, mukhang advanced at mukhang reliable, pero nang dumating ang totoong laban, ibang realidad ang nakita ng Gulf countries. Napansin nila na kahit gaano kaganda sa specs ang isang system, kung hindi ito subok sa tunay na gera, may malaking risk. At dito pumasok ang Ukraine. Yung dala nilang technology ay hindi lang design. Galing ito sa actual battlefield na test na sa totoong attacks, sa real pressure at sa totoong sitwasyon. Kaya sa huli, pinili ng Gulf states ang subok sa laban. Hindi yung maganda lang sa papel. Malaking dagok ito sa China. Hindi lang dahil nawala ang potential deals, kundi dahil mismong concept na ginagamit ng Ukraine ngayon.
Ang paggamit ng murang counter para pabagsakin ng drone swarm ay direktang sumasalungat sa strategy na plano ring gamitin ng China sa future, lalo na sa posibleng senaryo sa Taiwan. Ibig sabihin hindi lang sila nawalan ng market, nabawasan din ang tiwala sa sarili nilang strategy. Ngayon tingnan naman natin ang side ng Russia. Mas mabigat ang tama dito. Si Vladimir Putin ay matagal nang sinusubukang palakasin ng relasyon sa mga Gulf countries sa pamamagitan ng OPEC Plus, diplomacy at pag-offer ng Russia bilang alternative partner kapalit ng US. Plano nilang punan ang gap, maging bagong reliable ally sa Middle East. Pero ang nangyari, kabaligtaran. Habang ang Russia ay nasa gera laban sa Ukraine, ang mismong Ukraine, ang kalaban nila, ang siyang kinakausap ngayon ng Gulf countries para sa kanilang seguridad. Hindi lang ito simpleng usapan. Bilyon-bilyong dolyar na deals ang pumapasok. Ibig sabihin ang mga bansang gusto sanang makuha ng Russia bilang partner ay pumili ng kalaban nila. Malaking kahihiyan ito para sa Moscow. Hindi lang dahil nawala ang opportunity, kundi dahil ipinakita nito na sa mata ng mga bansang ito, mas mahalaga ang performance sa battlefield kaysa sa political alignment. At sa huli, ito ang pinakamalinaw na larawan. Habang ang Iran ay nawawalan ng epektibong strategy, ang Ukraine ay nagiging bagong source ng practical military solutions. Kasabay nito, ang China ay nawawalan ng credibility sa real combat at ang Russia ay nawawalan ng impluwensya sa rehiyon na gusto nitong kontrolin. Isang chain reaction ito, isang pagbabago na hindi lang nakakaapekto sa isang bansa, kundi sa buong balanse ng kapangyarihan sa Middle East. At lahat ng ito ay nagsimula sa isang simpleng ideya, isang paraan para pabagsakin ng murang drone, ng mas mura pa. Sa puntong ito, mas malinaw na hindi lang simpleng defense deal ang nangyayari. Ito ay isang malaking pagbabago sa power balance. Yung pag-deploy ng Ukrainian military expert teams mismo sa Qatar, UAE at Saudi Arabia para mag-install ng anti-drone systems ay malinaw na senyales na humihina ang impluwensya ng Russia sa region. Dati, Russia ang gustong pumalit bilang alternative partner sa Middle East. Pero ngayon, ang mismong Ukraine, ang kalaban nila, ang tinatawagan ng mga bansang ito para sa security. Hindi lang ito tungkol sa pera. Oo, may malaking kita ang Ukraine mula sa mga deal na ito. Pero mas importante, ang Gulf countries ay naging parang lifeline ng Ukrainian defense industry. Sa halip na puro tulong lang ang tinatanggap nila dati, ngayon sila na ang nagbibigay ng solusyon at binabayaran pa sila para dito. May isang mahalagang insight pa dito. Ayon sa analysis na lumabas sa foreign policy, kahit si dating US National Security Advisor na si John Bolton ay umamin na ang pinaka-epektibong counter-drone technology ngayon ay mula sa Ukraine. Ibig sabihin, kahit ang mga bansang dating nagbibigay ng tulong sa Ukraine, ngayon sila na ang humihingi ng access sa technology nito. Malaking pagbabago yun. Mula sa pagiging bansang humihingi ng tulong, naging bansang nagbibigay ng seguridad. At hindi basta seguridad, kundi proteksyon sa pinaka-importanting assets ng Gulf countries, ang kanilang oil infrastructure. Kapag tiningnan mo ang mas malaking picture, hindi lang Middle East ang nagbabago, pati global energy security at alliances. Dahil kung sino ang may kakayahang protektahan ng oil supply, siya ang may malaking impluwensya sa buong mundo. At dito pumapasok ang mas malalim na strategy ng Ukraine. Hindi lang sila basta nagbebenta ng technology. Ginagamit nila ito bilang exchange. Habang nagbibigay sila ng murang paraan para pabagsakin ng drones sa Gulf, may kapalit silang nakukuha. Access sa mas advanced na air defense resources. Halimbawa, ang Saudi Arabia at UAE ay matagal nang may stockpile ng Patriot missiles, PAC-2 at PAC-3 na sobrang mahal at limitado. Dati, napipilitan silang gamitin ang mga ito laban sa murang Shahed drones na sobrang lugi sa gastos. Pero ngayon dahil sa Ukrainian systems, hindi na nila kailangang gamitin ng Patriot para sa drones. Naiipon na ang mga ito at ito ang mahalaga. Ang mga natitirang high-end interceptors ay pwedeng maging bahagi ng mas malaking coordination or support na makakatulong din sa Ukraine laban sa Russia, lalo na sa mga advanced missiles tulad ng Kinzhal o Iskander. Sa madaling salita, ang Ukraine ay hindi lang basta nagbebenta, nagpapalit sila ng value. Murang solusyon kapalit ng strategic advantage. At sa prosesong ito, tatlong bagay ang nangyayari sabay-sabay. Humihina ang impluwensya ng Russia sa Middle East. Nawawala ang tiwala sa China bilang supplier at tumataas ang value ng Ukraine bilang security partner.
Ito ang dahilan kung bakit ang simpleng anti-drone technology ay naging isang malaking galaw sa global chessboard. Hindi lang ito laban sa Iran, hindi lang ito negosyo. Ito ay isang hakbang na unti-unting nagbabago kung sino ang may kontrol sa seguridad, enerhiya at impluwensya sa buong mundo. Sa puntong ito mas lumalalim pa ang epekto ng nangyayari, hindi lang sa battlefield kundi pati sa diplomacy at global economy. Yung mga Patriot missiles na nakastock sa Gulf countries na sobrang mahal at limitado, ngayon ay nagkakaroon ng bagong papel dahil hindi na nila kailangang ubusin ang mga ito laban sa murang drones. Dahil dito napupunta ang focus sa mas seryosong threats at sa pamamagitan ng mga kasunduan at palitan ng resources. Ang ilan sa mga ito ay nagiging bahagi rin ng suporta sa Ukrainian front. Sa madaling salita, ang murang anti-drone system ng Ukraine ay nagpapalaya ng high-end weapons para magamit sa mas kritikal na laban. At dito makikita kung bakit sinasabi na isa itong masterclass sa diplomacy dahil hindi lang sila lumalaban, inaayos din nila ang galaw ng resources sa global level. Direkta itong tumatama sa Russia dahil habang sinusubukan nitong gamitin ang lakas nito sa himpapawid, unti-unting lumalakas ang depensa ng Ukraine gamit ang mga sistemang nagiging available dahil sa ganitong arrangements. Pero hindi lang military ang epekto nito dahil umaabot din ito sa global economy. Tandaan mo noong inatake ang mga oil facilities ng Saudi Arabia, biglang tumaas ang presyo ng langis at ramdam agad ito sa buong mundo. Tumaas ang presyo ng bilihin, lumala ang inflation at dumagdag ang pressure sa ekonomiya. Ganun kalaki ang epekto ng Middle East sa global energy. Kaya habang may banta ang Iran na guluhin ang oil supply sa Gulf, parang may nakaabang na panganib sa buong mundo na anumang oras ay pwedeng magpataas ng presyo ng langis. Pero dahil sa anti-drone systems na dala ng Ukraine, nababawasan ang banta na ito. Habang nagiging mas protektado ang mga oil facilities tulad ng sa Saudi Aramco, nagiging mas stable ang supply ng langis. At kapag stable ang supply, bumababa ang takot ng market. At kapag bumababa ang takot, bumababa rin ang dagdag na presyo na dala ng risk. Ibig sabihin, hindi lang Middle East ang napoprotektahan kundi pati Europe at ang global economy. Sa ganitong paraan parang naging invisible shield ang Ukraine dahil kahit hindi sila nakikita sa frontline ng Gulf, ramdam ang epekto nila sa buong mundo. Kung titingnan ang history, may pagkakahawig ito sa nangyari noong 1991 Gulf War kung saan ang Patriot missiles ng US ang naging sagot sa Scud missiles ni Saddam Hussein at doon tumibay ang impluwensya ng US sa Middle East. Pero ngayon ibang panahon na dahil ang kalaban ay hindi na Scud missiles kundi Shahed drones at ang sagot ay hindi na lang Patriot kundi mga system tulad ng Sting at P-1 Sun mula sa Ukraine. Parang inuulit ang history pero may bagong bida, hindi na Washington kundi Kyiv. Pero may isa pang epekto na hindi agad napapansin. Habang nagiging mas effective ang depensa laban sa drones, napipilitan ang mga bansa na baguhin kung paano nila tinitingnan ang gera. Hindi na sapat ang dami ng armas at hindi na sapat ang lakas. Kailangan na ngayon ay mas matalino ang paggamit ng resources dahil kung ang kalaban ay kayang pabagsakin ng murang armas gamit ang mas murang paraan, nawawala ang silbi ng pagdepende sa damihan. Dito pumapasok ang bagong realidad na ang laban ay hindi na kung sino ang may mas maraming armas, kundi kung sino ang may mas mahusay na paraan, mas mabilis mag-adjust, mas kayang mag-adapt at mas marunong gumamit ng kung anong meron. Sa ganitong klaseng laban, ang maliit na advantage ay pwedeng lumaki at ang dating malakas ay pwedeng biglang humina dahil sa dulo, hindi teknolohiya lang ang nagdedesisyon ng resulta kundi kung paano ito ginagamit at kung sino ang mas mabilis matuto sa gitna ng laban. At dito lumalabas ang pinakamahalagang aral. Hindi lang lakas o dami ang nananalo, kundi kung sino ang may mas matalinong paraan. Isang simpleng idea kung paano pabagsakin ang murang drone nang mas mura pa ang nagbago ng takbo ng laban. At sa pagkakataong ito, yon ang tunay na panalo.